Ito na mga kaulam ang sinasabi kong pinaasimang pakpak ng manok. Talaga namang ito'y napaka-affordable, kayang-kaya ng bulsa at talaga namang buong pamilya ay makakakain na. Tunan ko ito sa isa kong kaibigan na Ilocana. Talagang siya, nung college ako, magkasama kami sa bahay, siya ang nagturo sa akin na sabi niya, hindi lamang prito o hindi lamang sweet and sour ang magagawa natin sa pakpak ng manok. Masarap dito ang pinaasiman. Noon ang ginagawa namin ay sa sariwang sampalok. Ay dito sa Dubai mahirap makahanap ng sariwang sampalok. Kaya kalamyas na tuyo ang ginamit ko. Pwede din dito ang yung nabibili sa tindahan ng mga pampaasim. Tapos yung beans na ilalagay ninyo ay huwag ninyong i-overcook. Kailangan medyo malutong. Kailangan medyo may talab ang inyong ngipin pag inyong ginuya. Napakasarap mga kaulam. Walang masyadong rekado. It's up to you kung lalagyanin pa ninyo ng marami pang gulay, ng talong, ng kahit na ano, mas masarap siguro. Ay siya, ako na may maitatanong sa inyo. Kayo gay may mga kaibigan na pag kayo'y kaharap, ay kainaman kayong purihin. Tapos, ang masakit pa nito ay laging ichinichismis ang iba ninyong kaibigan. Laging gusto itapik ang mga ibang tao. Laging gusto ipag-usapan ang buhay ng iba. Nako mga kaulam, kayo'y mag-iingat sa gayang kaibigan na pag kayo'y magkakaumpukan ay parating gusto ipag-uusapan ay ang iba pa ninyong kaibigan. Ay ang mga ganyang tao ay napakadelikado talaga sa totoo lamang. Tapos pupurihin kayo ng pupurihin. Pag pinuri kayo, pagkatapos nila kayong purihin, itatapik naman yung iba ninyong kaibigan kung ano-ano ang kanilang mga puna, kung ano-ano ang kanilang comment, kung ano-ano ang kanilang mga nasasabi pag nakatalikod pa yung iba ninyong kaibigan. Itong mga taong ito'y nakakatakot mga kaulam. Ako'y may na-encounter dito sa Dubai na ganito, na ngayon ay talagang totaling iniwasan ko na talaga dahil ang impact talaga ng ganitong tao, pag ikaw naman ang nakatalikod, ikaw naman ang kanilang pulutan, ikaw naman ang kanyang topic. Yung taong ganito sa Dubai na nakasama ko na napakatagal na panahon ay iniwasan ko na dahil talaga namang napatunayan ko talaga na yung mga taong pinagsasabihan niya ng tungkol sa akin ay sila yung mga taong yun din ang nagkwento sa akin na talagang winarningan ako na mag-ingat ka dahil mabuti at sa amin na iikwento, hindi namin ililipat sa iba, ay doon sa iba niyang napapagkwentuhan. Ako talaga'y nagkaaral dahil naisip ko nga talaga na oo, kayang-kaya niya talagang ikwento ang kahit na sino sa harap ko. So, ibig sabihin din laang noon ay pag ako na ang nakatalikod, ay di ako na ang kanyang topic. O kaya kayo, gayon din. Pag kayo ay nakatalikod, kayo ang kanilang topic, kayo ang kanyang topic. Tapos, pupurihin ka talaga, masaya pag magkakasama kayo. Pero huwag ka. Isipin mo na pag ikaw na ang nakatalikod, ano na ang sinasabi niya tungkol sa iyo. Ito talaga yung mga taong ang tawag natin ay dublikara. May dalawang mukha, yung mukhang mabait pagkaharap ka, at mukhang talagang kaibigan pag ikaw ay kaharap, pero pag ikaw ay nakatalikod, naku po, nakataas na ang nguso, nagtatabiyo na ang mga nguso at ikaw na ang topic. Ang masakit pa nito, nagdadagdag pa sila sa istorya. Mali na nga yung iniistorya nila, meron pang dagdag na mga haka-haka. Ang tanong ko talaga, ano kaya ang kanilang motibo sa ganito? Ano kaya ang gusto nilang mangyari sa ganito? Gusto nilang sumikat? O gusto nilang itaas ang kanilang pagkatao sa harap ng ibang tao? Ang akala nila kapag napintasan nila o nasiraan nila ang kanyang kapwa sa harap ng isang tao, akala ng mga taong ganito ikinatataas ng kanilang pagkatao. Ang hindi nila alam, lalong ikinabababa at ikinasisira ng kanilang dignidad at pagkatao dahil marunong at matalino ang kanilang kaharap. Iniisip kung ano ang kanilang pagkatao at ang kanilang ugali. Mga kaulam, hindi masamang mag-obserba ng ugali ng ating mga kaibigan. Oo, mga kaibigan natin sila. Pero, hindi pa rin tayo 100% na totoo sila sa atin. Kapag naramdaman ninyo na ang mga kaharap ninyo ay hindi nagiging totoo sa inyo, unti-unti na ninyong iwasan yan. Dahil maniwala kayo, yan ang sisira ng inyong mood araw-araw. Yan ang sisira sa inyo. Kaya ako, hindi baling kakaunti ang aking kaibigan. Hindi baling kakaunti ang mga nakakasama ko talaga. Basta ang importante, pag kami nagkahiwa-hiwalay sa isang umpukan, kami ay masaya. Wala kaming masamang tinapay sa isa't isa. Wala kaming nasasabing comment na masama sa isa't isa. Yun ang pinaka-importante. At kapag ikaw ay totoong kaibigan at siniraan sa iyo, sa harap mo ang isa ninyong kaibigan, ipagtanggol mo. Dahil yun ang ugali ng isang totoong kaibigan.
kaibigan. Hindi yung aayunan mo pa, dadagdagan mo pa, at sasali ka pa rin sa huntahan. Iyon na,